Paalala ko pong ito ay hinggil sa isang trending na apps ngayon sa social media na hi- hin- kinagigiliwan at kinahuhumalingan ng maraming tao, including po ang mga kapatid natin na mga Muslim. Okay? At naway um, makapulot po tayo. Ito po ay hindi fatwa o hindi po ito bagay na kung saan bibigyan natin ng hatol, kundi isang paalala lamang po mga kababayan at mga kapatid tungkol sa mga apps. In general na po, gawin na po nating general. Nabasa ko rin po, may mga nabasa po akong mga advice na mga kapatiran natin, na mga scholars natin, at may mga ilang hatol na rin akong nabasa tungkol sa mga apps na lumalaganap ngayon, trending ngayon sa ating mga smartphone at sa social media, ginagamit sa social media. So okay po, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pong muli sa lahat ng ating mga kapatirang nanunood at sumusubaybay sa atin sa live broadcast na ito. At magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, tanghali, saan man kayo naroon ngayon sa live broadcast na ito, ay naway pagpalain kayo ni Allah, naway proteksyonan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto ko pong talakayin ay itong mga trending ngayon na apps na kung saan maaaring ang mga kapatiran natin sasabihin nila na okay lang naman ito sapagkat ito ay isang apps lang. Kumbaga dahil tayo ngayon ay nasa quarantine situation, walang mapaglibangan, boring ang bawat isa sa atin. So, naghahanap ang bawat isa ng pagkakaabalahan at saan niya i-spend yung kanyang oras para lumipas ang isang oras o di kaya ang isang araw sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ganun pa man, ay sa ating mga Muslim, sinasabi nga lagi natin na lahat ng ginagawa natin ay lahat yan ay kaakibat dapat sa batas ng Islam. At may nakaakibat dyan na batas sa ating pananampalataya. Sapagkat ang ating pagiging Muslim ay hindi tayo Muslim lang kung nasa dasalan tayo o Muslim lang dahil tayo ay di ba, nandun sa isang bahay-sambahan, kundi ang ating pagiging Muslim ay 24 hours, di ba? 7 days a week. Di ba? Sa buong buhay natin, kaya tinatawag itong din ang ating pananampalataya. Isa itong way of life, pamamaraan ng buhay, sapagkat kumpleto po ang itinuro sa ating gabay ng ating pananampalataya nasa Quran at saka nasa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag-usapan po natin mga kababayan, mga kapatid, yung in general, halimbawa may mga apps o may mga application na maaaring ginagamit tayo, kagaya ngayon ng ginagamit natin, Facebook apps, no? Application. Meron tayong mga tinatawag na Instagram, meron tayong mga tinatawag na Twitter, at ano pa mang ginagamit natin ngayon sa social media, 'di ba? Ito ay in general, kumbaga pag-uusapan natin, wala naman pong nagbabawal dito. At ang original naman talaga na batas tungkol dito sa paggamit ng mga ganitong mga teknolohiya, dahil high-tech na po tayo ngayon. Kaya nga po tinatawag yung ating mga ginagamit na mga cellphone, mga smartphone na tinatawag, sapagkat nandito tayo sa era ng kung saan nandito tayo sa kasagsagan ng teknolohiya. Halos lahat ng tao ay mayroong smartphone at halos ang lahat ng tao ay mayroon silang internet at gumagamit sila ng smartphone, ng internet bilang pang-araw-araw nila, kasi kabilang na sa pang-araw-araw nilang pamumuhay o pang-araw-araw nating pamumuhay. So ang original po naman na batas dito ay kumbaga halal naman ito, wala namang naghaharam
sa mga apps na ito, maliban na lamang, yung pong sinasabi natin, ang original po na batas sa mga apps na ito ay wala pong pagbabawal dito, maliban na lamang kung ang mga apps na ito o ang mga application na ito na ginagamit natin ay lalabag siya sa panuntunan at batas ng Islam. Diba? Depende po sa lawak ng magagawa nitong paglabag sa Islam, sapagkat ang ating mga scholars, especially yung mga contemporary nating mga scholars sa panahon natin ngayon, 'di ba? Ibig sabihin yung ating mga scholars na nakatutok din, 'di ba? Nakatutok din sila sa mga trending na mga issues sa panahon natin ngayon, ay hinahanapan nila ng solusyon at hinahanapan nila ng hatol kung ano ang maaari nilang ibigay na verdict dito sa mga apps na ito. 'Di ba? Pagkat ang Islam ay kumpleto, hindi po tayo pwedeng mapag-iwanan, 'di ba? Ang Islam ay sumasabay sa panahon, ngunit hindi ito ibig sabihin na sumasabay sa panahon na marami na ang gumagamit, marami na ang gumagaya, marami na ang gumagawa, ay sasabay na rin tayo at tayo na rin ay susunod sa kanilang fashion, susunod sa kanilang mga ginagawang mga makabagong mga ginagawa nilang makabagong sa teknolohiya, dahil sasabihin natin tayo ay sumasabay. Hindi, sapagkat kung ito ay papasok, kung ito ay nakakalabag sa batas ng Islam, ipinagbabawal po ito, di ba? Ipinagbabawal po ito, mga kapatid. So sasabihin na natin na ang original po sa lahat ng batas ng paggamit ng apps, ito po ay halal. Kagaya po halimbawa, pag gagamitin natin ito, may mga apps na maaaring educational, no? May mga navigational, tungkol sa navigation ang apps na ito, magagamit po natin at wala pong nagsasabi sa atin na haram po ito. O di kaya para sa communication, merong mga tinatawag sa apps na para sa business, at ano pa mang mga kapaki-pakinabang na apps na pwede nating pakinabangan. Ito po ay walang dudang kapaki-pakinabang. Ngunit ang iilan dito ay unang-una, sinasabi ng ating mga scholars, ito ay may mga syubha dito, may mga hindi malinaw sa apps na ito. Minsan ang iba, may mga mungkar dito at nagiging dahilan upang siya ay maging haram. Okay, so ano po ba ang magiging dahilan para maging haram o ipinagbabawal ang paggamit sa isang app, sa isang application sa ating mga smartphone? O di kaya anuman ang ginagamit nating apps, maaaring ito ay games, kagaya ng nauusong Mobile Legend ngayon, kagaya halimbawa ng mga nauusong game ngayon na online gaming, no? Na kung saan may mga panuntunan na yung ating mga pantas hinggil dito. Okay? Ang general na panuntunan pagdating sa apps ay magiging haram ito. Ang original niya is pinahihintulot, pero magiging haram ito kung una mga kababayan, mga kapatid, kung ito ay lalabag sa pinakamataas na doktrina ng Islam, yung tauhid. Ang pinakamataas na doktrina ng Islam ay tauhid, ang kaisahan at pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kasalungat ng tauhid ay shirk. Kung ang apps na yan sa smartphone o di kaya online gaming ay itinuturo dito o di kaya ay nakakagawa ang gumagawa nito, nagsasagawa nito, gumagamit nito o naglalaro ng online gaming na ito ng paglabag sa tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nakukumit niya, kanyang nasasagasaan ang kaisahan ni Allah, which is yun ang pinakamataas na kategorya ng ating pananampalataya, yung tauhid. Pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsamba sa Kanya bilang pagbubukod tangi sa Kanya. At ikaw ay masasadlak sa shirk, ikaw ay makakagawa ng shirk, ibig sabihin, ang apps na yan, sa umpisa pa lang, ay ipinagbabawal sapagkat, di ba? Hindi ka ba kikilabutan kapag halimbawa ang apps na yan ay para maka-level up ka ay kinakailangan mong, katulad ng sinasabi ng mga
may mga rulings tayo sa isang online game, yung PUBG ba itong tinatawag na ito, para maka-level up ka. May mga MO na mga karakter, para maka-level up ka, kailangan mo nang lumuhod sa ribulto o ano pa mang. Ito ay paglabag po, no? Paglabag po sa tauhid at masasadlak ka po sa shirk dito. Kahit sabihin mo na ito ay laro lamang, diba? Ito may kinalaman, doktrina ng Islam na hindi ka dapat magsujud. Kahit sabihin mong pabiro lamang. Kahit nga yung sa isang naulat na hadith na nag-alay lamang siya ng dubaba, ng langaw, at nag-alay siya ng langaw para siya ay para siya ay makalagpas doon sa daanan. Nag-alay siya ng langaw doon sa ribulto na yun at namatay siya ay napunta sa impyerno, sa isang narrasyon ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu. So how much more kung ikaw mismo sa karakter na iyong pinoportray doon sa isang laro na yan, online game na yan, ay nagsusujud sa isang ribulto. So haram po yan. So yun po yung una. Kapag yan ang apps na yan o hindi kaya ang online game na yan ay nasasadlak ka sa shirk, ipinagbabawal po yan, mga kapatid. Okay? Ano pa? Kagaya halimbawa ng mga apps na nagbibigay sa atin ng panghuhula, yung horoscope. Alam niyo po ba yon? Ang horoscope ay ipinagbabawal po sa Islam. Sasabihin mo, ang ano mo ngayon, ano bang tawag dito? Ano bang tawag nila? Pag Virgo ka o Scorpion ka, ha? Ano ba ang tawag diyan? Horoscope nga, di ba? Ang tawag diyan. Kung anong birthday mo ay September, Virgo ka. Kapag ang ano mo ay ganito, di ba? Binibigyan pa nila magandang kulay, maswerteng kulay. So ito ay mga walang kinalaman sa ating pananampalataya at ipinagbabawal ito. Anong kinalaman ng kulay? Anong kinalaman ng birthday? Anong kinalaman ng para magkaroon ka ng swerte o di kaya swertihin ka sa araw na yan? Wala po yan. At yan ay tahasang salungat sa paniniwala natin sa qadar, sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kagaya din po ng di ba yung horoscope, marami yan diyan sa mga apps, hinuhulaan ng kapalaran mo, di ba? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang pumunta, man ata arrafan, sino man ang pumunta sa isang taong manghuhula ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dasal ng 40 days. Ganun po katindi ang pagpunta pa lang sa isang manghuhula. Magpapahula ka pa lang. Halimbawa, punta ka sa Quiapo, maraming nanghuhula doon, mga bara-baraha, di ba? Pupunta ka pa lang doon, hindi natatanggapin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong dasal ng 40 days. Sabi pa ng Propeta Muhammad, kung sino man ang pumunta sa isang manghuhula at ito ay naniwala doon sa sinabing panghuhula, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tunay na siya ay naging kafir sa anumang kanyang pinabulaanan, anumang ipinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naiintindihan po natin yung kadelikaduhan ng mga apps na ito. Kung ito pa ay tungkol sa horoscope, malinaw po na ito po ay ipinagbabawal sa Islam. Pangalawa po, sabihin na natin pangalawa, kapag ang games na yan o ang application na yan ay mauubos ang oras mo, diba? At makakaligtaan mo yung mga obligasyon mo. Diba? Tulad halimbawa ng may mga tao na, diba? Dahil sa pagkalulong niya sa games, hindi na niya nagangampanan yung sala. Hindi na nagsasala. Minsan magsasala late. Ganun naman ang Satanas step by step. Ang una dyan, pa-late ka lang konti sa sala. Sunod niyan, medyo late na ng malaking pagkalit. Minsan, wala na. Lalabas na yung oras at hanggang sa dulo, minsan pagsasamahin mo na yung lahat ng sala. Pagsasalahin mo na yung zuhur, yung asr, yung maghrib, yung isya. Pagsasamahin mo na bakit? Kasi na-busy ka. May iba pa namang mga games, mga online games, gaya ng ano ba yung isang games na may gera na hindi ka basta-basta pwedeng lumabas dito sa games na to. Sapagkat ito ay may mga uri ng games na kung saan marami kayo, grupo-grupo kayo. Kapag umalis ka diyan, sisisihin ka ng mga kasamahan mo. Bakit ka umalis, di ba?
Kung hindi ko alam, Mobile Legend ba yun? Or yung Call of Duty ba yun? Hindi ko alam kung anong klaseng game yun. Call of Duty. So, kapag umalis ka, magagalit sila. Bakit ka umalis? Baka mamatay tayo, di ba? So, minsan kahit lalabas na yung sala, kasi nandyan ka sa kasagsagan ng gera, hindi ka makalabas. Di ba? Kapag yan ang application na yan o online game na yan ay nakakaligtaan mo ang sala dyan, nakakaligtaan mo yung obligasyon mo bilang isang Muslim, ay ipinagbabawal po yan, mga kababayan. Mga kapatid. Ayon po yan sa mga general rulings na ating nabasa at napakinggan sa ating mga pantas at sa ating mga scholar. Lalo po yung mga online game ngayon, yung Mobile Legends at saka yung Call of Duty na yan, subhanallah. Marami pong mga lulong sa ating mga kababayan dyan at mga kapatid dyan. Kapatid nating mga Muslim. Isa pa po, magiging haram ang isang application kapag gumagamit ito ng mga haram na transaksyon, kagaya halimbawa ng riba. Diba? Yung riba ay yung pagpapatubo. Kapag ikaw ay gumagamit ng apps na yan at yan may gumagamit sa mga ginagamit sa riba, yan po ay ipinagbabawal. Isa pa po, kapag ang isang application ay nagiging dahilan upang suwayin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ipinag-uutos niya, tulad halimbawa ng mga apps ngayon na nauuso. Ano yung mga apps ngayon na nauuso? Halimbawa, yung Face App, na kinahuhumalingan ng karamihan ngayon. Kung ikaw ay lalaki, pwede kang pumili ng iyong gustong karakter, magiging babae ka at huhulaan sa iyo yung itsura mo kapag ikaw ay naging babae. Subhanallah, mga kapatid, hanggang saan ba ang fitna na ito darating sa ating mga Muslim? Kung ikaw naman ay babae, huhulaan niya para ikaw ay maging lalaki. Ito po yung sinasabi nilang Face App, no? Lalagyan ka ng balbas, pahahabain yung buhok mo, di ba? Ito ay direktahang pagsuway sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba? May mga apps halimbawa na ito ay direktahang lumalabag, katulad halimbawa ng age app na kung saan mula sa bata ikaw ay patatandain, o di kaya mula sa matanda ikaw ay pababatain. Subhanallah, saan pa sila kumbaga pinangungunahan nila yung kahihinatnan ng tao sa kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pinangungunahan nila yung destiny ng isang tao. Ano bang alam mo kung ganyan ang magiging itsura mo? Although, mga kapatid, no, take note, maaaring sabihin natin apps lang ito, pero ito may kinalaman sa ating pananampalataya. Walang maliit o malaki sa ating pananampalataya. Kapag ito ay may kinalaman sa akida natin, sa ating mga Muslim, ito po ay mabigat at sinsirong bagay. Kinakailangan po nating pagtuunan ng pansin. Okay? Especially yung babasahin po natin mamaya, inshallah, yung iba pang mga rulings tungkol dyan sa ibang mga apps na yan. At isa pa po, yun po ang mga iilang panuntunan natin. At pang-apat, no? At sumunod dito ay maaari, o di kaya pang-lima, maaaring ang mga apps na ito ay meron ding threat sa ating security. Diba? Maaari, no? Ginagamit nila ito globally para makapaniktik sa information na nandiyan sa'yo, kagaya ng birthday mo, kung ang mga location mo, ang iyong mga pictures na nandiyan, mga video, maaaring kuhanin nila at gamitin nila sa iyo, laban sa iyo ito in the near future. Hindi ka ba natatakot? O hindi ba ang isang tao nangangamba para sa kanyang security? Baka iniisip mo, hindi naman ako sikat. Pero kahit hindi ka sikat, mga kababayan, mga kapatid, di ba? Pangambahan mo rin sapagkat may kinalaman ito sa personal information sa iyo. Di ba? Gusto mo bang may kumukuha sa mga picture mo? Gusto mo bang may kumukuha sa mga picture ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo? Hindi mo gugustuhin yan, mga kababayan at mga kapatid. Kaya naman, mag-ingat po tayo, mga kapatid, no? Ang lahat kasi ng yan ay ginagamit nila. Kagaya halimbawa ng isang popular natin ngayon na apps na tinatawag nilang TikTok. Lahat na lang siguro ng kaharaman dito sa TikTok na ito ay nandiyan na. Isipin nyo po ang TikTok, no? Nandito yung mga pagbabawal dito. Una,
ang babae, di ba? Sumasayaw. Unang-una, music, pinagbabawal. Pangalawa, yung pagsayaw na halos wala ng saplot sa katawan. Ipinakikita na, nilaladlad na sa madlang tao. Di ba? Yung lahat ng hugis at kurba ng babae. Ito ay pinagbabawal, mga kapatid. At Allahul Musta'an, no? May tulungan tayo ni Allah. May mga kababayan po at mga kapatid po nating mga Muslim ang nahuhumaling dito sa TikTok na ito. Ito ay paggaya, isa pa, sa paggaya sa mga hindi mananampalataya sa kanilang mga ginagawa. Ang TikTok po ay apps na gawa ng China. Maaring gamitin ng China ang information laban sa'yo. Maaring gumagamit ka rin ng tinatawag na gender swap, yung face app. Ito naman po ay gawa at dikha ng Russia. Ito po ay information parang hacking, no? Kinukuha sa iyo ang mga information mo. Nandyan din yung ating tinatawag na yung age up. Yung kapag ikaw ay bata, patatandain ka, yung matanda, pababatain ka. Ito naman ay gawa ng US. At ano pa, itong Facebook, gawa din ng Kung ito ay gagamitin mo sa mabuti, sinasabi nila, at kung ito naman ay gagamitin mo sa masama, depende po ito, mga kababayan. Para bang, kumbaga, kung anong gagawin mo doon sa apps na yan, ito ay makakabuti, okay lang. Pero, mag-iingat po tayo. Kasi bakit? Minsan, nagiging pananggalan lang natin, nagagamitin ko naman sa mabuti ito. Pero, pag nasadlak ka na dyan, iisipin po natin yung maslaha. Di ba? Yung maslaha na mas makabubuti para sa sarili mo at para sa pagiging Muslim mo. Kung ang pagpasok mo sa apps na yan, maaaring masadlak ka sa isang kasalanan o malaking kasalanan, huwag ka nang pumasok dyan. Pangalagaan, proteksyonan mo na yung sarili mo. Huwag mo nang ipasok sapagkat mapahamak ka at mapapasubo ka kapag nandiyan ka na, hindi ka na makalabas. Kagaya ngayon, yung ating mga kababayan na nasasadlak sa mobile game, sa mga gaming ngayon, online gaming. Pag nandyan na sa loob, mataas na yung rank, Rango kasi, nagle-level up. Pag mataas na yung rank, halos hindi na makabitiw. Di ba? Hindi na makabitiw. Gusto na lang lagi. Minsan nga, iba, hindi na nagtatrabaho. hindi lang sa hindi na nagsasala yung iba. Allahul Musta'an. Naway tayo yung protection ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba sa kanila, totally, hindi na nagtatrabaho. Ayaw mo na yung trabaho na yan. Maglaro na lang tayo ng maglaro. Kasi nakaka-addict. Diba? Naglaro na lang naglaro. Nagpa-level up sa kanyang rank. Ganun po nangyayari mga kababayan. So, Allah al-Musta'an. Tayo ay proteksyonan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong uri ng gawain na makasisira sa ating pagiging Muslim. Merong iba dyan, nabalitaan ko, mayroon daw isang batang dahil sa pagiging addict dyan sa isang online game, yung Mobile Legends, di ba? Ay namatay, nakumataw sa tao. Ewan ko kung namatay ba yon. Ito ay mga kababayan, mga magulang na nakikinig po at sumusubaybay sa atin ngayon. Subaybayan niyo po ang inyong mga anak kung ano na ang nangyayari sa kanila sa kanilang paglalaro sa mga mobile games na ito. At ang inyong mga anak din na mga kababaihan, mga magulang, baka ang inyong mga anak, kapag nandiyan kayo ay todo damit ng maayos, hindi nagpapakita, nakahijab, pero baka titingnan ninyo sa kanilang ginagamit, baka sa Instagram, baka sa Facebook, o baka mamaya dyan sa TikTok na yan, halos nakahubot-hubad na ang inyong mga anak. Ingatan nyo po yun at tingnan ninyo po ng mabuti kung ano ang ginagawa ng inyong mga anak. Hindi po sa paniniktik sa inyong mga anak, kundi pagproteksyon po sa kanila. Todo proteksyon mo sa anak mo, paglalabas, kinakailangan dissenting pananamit, nakahijab kung ikaw ay isang Muslim. Pagkatapos dyan sa Facebook, makikita walang hijab. Makikita doon sa TikTok, sumasayaw. Diba? Naka-short lang. Allahul Musta'an, mga kapatid. Hanggang saan yung ating pagtitimpi o di kaya paggagwardya sa ating mga mahal sa buhay para hindi masadlak sa mga ganitong uri ng gawain. Mag-ingat po tayo. Ito po ay pagmamahal lang po natin sa ating mga mahal na kapatid na Muslim na ingatan po ninyo. Ingatan po natin ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay na masadlak sa ganitong uri ng
sa ganitong uri ng gawain sapagkat napakahirap po, no? Napakahirap po na huli na ang lahat na baka mamaya adik na masyado yung ating mga anak saka pa natin madidiskubre at wala na tayong magagawa, mga kapatid. So, ingatan po natin. So, ilan po sa paalala ko rin, ano? Ito kasi ngayon ang trending, yung face up. Ang face up ay, di ba? Ito may kinalaman sa pagbabago ng itsura. Gagawing bata ang matanda at gagawing matanda ang bata, o hindi kaya siya ay magiging babae, lalagyan ng balbas, magiging lalaki. Diba? So napakahirap po, no, mga kababayan, na pinangungunahan natin yung itsura natin, mga kapatid. Ang mga ganitong tao, diba, ay pasok sa pag-iistihza, diba? Sa kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa panlalait. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanakum. Merong nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nangutya. 'Di ba? Nangutya sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinasabi nila, nagbibiro lang naman kami kasi ganito 'yan. Yung iba diyan ang kanilang dahilan, ano lang naman 'to, pampagood vibes, ha? Pampawala ng boring. Ha? Alam niyo po ba na ang pag-iistihza at panlalait sa Islam ay ipinagbabawal ng matinding pagbabawal? Sinabi ni Allah sa Quran, Kul abillahi, sabihin mo o Muhammad sa mga taong nag-iistihza at nanlalait, kayo ba ay nanlalait kay Allah? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kayo ba ay nag-iistihza kay Allah sa kanyang propeta, sa kanyang aya, kuntum tastahzi'un, kayo ba ay naglalait dito? La ta'tadiru, wag na kayong magdahilan. Tunay na kayo ay nakagawa ng kufur. Qad kafartum ba'da imanikum, pagkatapos yung maniwala. So, ingatan po natin, ito ay pag-iistihza. Pasok po ito sa istihza, sa panlalait at pangungutya sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith po, sinabi po ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maqala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali wa bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal, akhrajahu al-Bukhari. Ito po, pakinggan niyo po ito mga kababayan, mga kapatid, yung gumagamit po ng face up, mga mahal na kapatid na Muslim. Sabi ng mahal na propeta Muhammad, ito pong hadith nito ay nasa Sahih al-Bukhari. Isinumpa ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na gumagaya at itinutulad nila ang kanilang mga sarili sa lalaki samantalang sila ay babae, at ginagaya nila ang mga babae samantalang sila ay lalaki. Isinumpa po siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalalaki mong tao, ginagaya mo mga babae. Di ba? Kababae mong tao, ginagaya mo mga lalaki. Ang panggagaya ay maaaring sa pananalita, ay maaaring sa aksyon, sa kilos, o maaaring sa pananamit, o maaaring sa pagpapahaba ng buhok na parang ang gusto mo ay ikaw ay maging katulad na ng babae. Ito po ay isinusumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taong gumagaya nito at gumagawa nito. Ang ibig sabihin po ng pagsumpa sa iyo ay ikaw ay nilalayo sa awa at habag ni Allah. So ano po ang magiging buhay ng isang tao kapag siya ay isinumpa at siya ay inilayo sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mamumuhay siya dito sa mundong ito ng mahirap at wala doon sa tinatawag na habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang narration po, at sa isang hadith din po, sinabi ng Propeta Muhammad, at isinumpa niya yung mga kalalakihan. Yung mga kalalakihan, la'an al-mukhannathin. Isinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga bakla sa mga kalalakihan, at gayon din naman ay
ang mga kababaihan na nagiging tomboy at sila ay nagpipretend sila na maging mga kalalakihan. Sinabi dito at kanya pang sinabi, palabasin ninyo sila sa inyong mga bahay. Ito yung sinabi ng Propeta Muhammad. Isinumpa din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at malayo sa awa ni Allah. Ito po, medyo sensitive na topic. Diba? So, ano pong magagawa natin? Ito ay nakalagay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kalalakihan na sila ay gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain na ginagawa ng mga babae. Diba? Panahon ni Lut, alaihi salatu wassalam, kaum Lut, na imbis na lalaki, imbis na babae, imbis na lalaki, ang gustuhin nila ay babae, ang kapwa nila lalaki ang kanilang ginugusto. Ganon din naman, imbis na ang babae, lalaki ang kanyang gugustuhin at pakakasalan, ang gusto niya at iibigin niya ang kapwa niya babae. Ito po ay ipinagbabawal sa Islam, mga kapatid. At ito ay nasa malayo sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa po, sinabi po sa isang narration din ng hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatul mar'ah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinumpa niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang babae na nagsusuot ng damit panlalaki. At gayon din naman, vice versa, ang lalaki nagsusuot ng damit pambabae at ang pambabae nagsusuot ng damit ng panlalaki. Isinumpa po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa po sa mga kaida natin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gumaya sa isang grupo ng tao sa kanyang pananamit, sa kanilang pananalita, sa kanilang kilos, ay kagaya din sila nito nung kanyang ginagaya. Ay mahahalintulad siya at mahahatulan siya na kabilang siya sa mga taong kanyang ginagaya. At bilang panghuli, mga kapatid, tunay po na ang mga ganitong mga apps na haram, kagaya po ng nabanggit natin dahil may mga dahilan kaya sila naging haram, ay dapat po layuan po natin. At kung maaari po, kung tayo naka-install nito sa ating apps ngayon, sa ating smartphone, ay burahin po natin ito. Para hindi na po tayo masadlak sa ganitong maaring matukso pa tayo na gamitin ito at pumasok tayo dito. Kung meron po kayong mga application dyan ngayon na lalabag, ay dapat po dumalabag doon sa katuruan ng Islam, dapat po ay burahin po natin ito. Humingi po tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtaubat po tayo at tayo po ay gumawa ng kabutihan upang mapagtakpan natin yung ating mga pagkukulang at ating mga pagkakasala. Tunay nga po, mga kapatid, na yung mga gawain na ganito ay nakakasira ng dangal sa isang tao. 'Di ba? Makikita mo sa mga apps minsan, kalalaking tao, kung may kembot-kembot. Diba? Kalalaking tao, kung ano-anong ginagawa, nagawain lamang ng mga pambabae na hindi naman nararapat sa kanya. Nakakawalan ng dangal. Lalo na kung ikaw pa naman ay isang Muslim. Lalo na kapag ikaw ay nangangaral ng Islam at gumagamit ka ng mga ganitong apps. Ittaqillah po, matakot po tayo kay Allah. Matakot ka po kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po ay karumal-dumal, mungkar, no, na mga gawain na hindi nararapat sa isang tao, lalong-lalo na sa isang Muslim. Diba? So, naway pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at proteksyonan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga gawain na ito na hindi kaaya-aya. Ito po ay paalala ko lamang sa ating mga kapatid at mga mahal na kapatid sa Islam. At naway napulutan nyo po ito ng konting aral, inshallah. At naway i-share nyo po ito sa mga kapatid natin. At sana, no, ay maisabuhay natin ang tunay na pagiging Muslim, ang karakter ng isang Muslim.
At hindi lamang po sa puro lang tayo sa aral, ngunit isinasabuhay din natin kung ano yung aral at mga pangaral na ating nalalaman. So maraming salamat po mga kapatid at ilan ang viewers natin? 98, mashallah. So maraming salamat po sa inyong panunood mga kababayan at pagpalain po kayong lahat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang po, no? Kung ano man ang nasabi natin, yun ay galing kay Allah at pinakinabangan na yun ay galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung ano man ang mga mali nating nasabi ay galing ito sa ating sarili at ang kay Satanas. So, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.